Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Kung sino siguro ay masusubok ang pasensya kapag na-stuck sa traffic sa EDSA. Pero paano lang ang mga motorista sa China? Ang traffic kamakailan sa isang toll station doon umabot di umano ng halos 24 oras. Sa drone footage na to, makikita kung paano namula ang kahabaan ng pinakamalaking toll station pa man din sa China, ang Wushuang Toll Station. Ang 36 lanes nito na puno na tinatayang 120,000 sasakyan na naipit sa bumper-to-bumper na traffic sa loob ng halos 24 oras. Naku po! Ang mga na-stranded sa toll station, mga nagsiuwi ang motorista na nakipagdiwang sa National Day celebration ng China. Dahil dito, nakiusap ng otoridad sa mga residente na iwasan na ang dumaan sa toll station at sa halip maghanap na lang ng alternatibong ruta. In-extend na rin ang operasyon ng subway at bus sa lugar. Pero hindi raw itong kauna-unahang pagkakataon na magkaroon ng kilo-kilometrong traffic jam sa China. Taong 2010, libo-libo motorista rin ang na-stuck sa traffic sa isang highway sa Beijing ng mahigit isang linggo. Pero maniwala kayo o hindi pa rin ito pinakamahabang traffic congestion sa kasaysayan. Anong bansa nga ba ang may hawak ng notorious na Guinness World Record? Kuya Kim, ano na? Ang may hawak ng Guinness World Record para sa longest traffic jam sa kasaysayan, hindi ang traffic jam sa China o di kaya ang nakakainit sa ulo na traffic sa EDSA. Ito'y naitala noong February 16, 1980 sa Lyon, France at nag-stretch ito hanggang sa kabisera ng bansa ng Paris. Ang naturang traffic jam ay habang 176 kilometers. Singlayo ito na distansya mula Maynila patungong Nueva Ecija o di kaya ay Paatimonan, Quezon. Pero kung dami ng sasakyan naman ang pag-uusapan, wala pa rin nakakaagaw sa world record ng bumper-to-bumper traffic sa East-West German border noong April 12, 1990. 18 million na sasakyan ang na-stuck dito. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, i-post o i-comment lang, #Kuya Kim, ano na? Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras. Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Sa isang kalsada sa Lapu-Lapu City sa Cebu, nahuli daw ang pamumuo ng isang buhawi. Ang ating mga kababayan sa Cebu, tila sinusubok ni Inang Kalikasan. Hindi pa man kasi sila tuluyang nakakabangon sa pinsala dulot ng tumabang magnitude 6.9 na lindol. Ito naman ang navideohan kamakailan sa tapat ng isang paaralan sa Lapu-Lapu City. Isang namuong buhawi sa gitna ng kalsada. Ang video, kuha ng mga estudyante ni Teacher Ira. Nandun kami sa labas ng classroom namin para hintayin yung guro namin para i-surprise for Teacher's Day. Then, a minute after, yung hangin ay medyo lumalakas na din. Like yung hangin and alikabok ay like nag-interact na sila. Through our CCTV, it was really a natural phenomenon. The students were really got anxious. Mabuti na lang at ang buhawi, hindi na raw nakapaminsala pa. Ilang segundo lang kasi ang lumipas. Bigla din itong nawala. Kinakabahan kami kasi iniisip namin yung safety namin. That time kasi yung buhawi is medyo nag-change ng place. Pero ayon sa Pag-asa, ang na-videohan ng estudyante ni Teacher Ira, hindi raw buhawi kundi isang dust devil. Ang dust devil mas maliit kumpara sa isang buhawi. Hindi rin to sinlakas. Karaniwang to nabubuo sa mga tuyong lugar at kapag mainit ang hangin sa paligid. Pag mainit yung hangin, nagkukos ito ng abrupt na updraft. Yung pag-angat ng mainit na hangin, pataas na umiikot. Dala niya yung mga dust, alikabok. So, kaya tinatawag siya na dust devil. Nangyari siya sa maganda ng panahon. Kasi yung mga buhawi, atmospheric phenomena na nangyayari sa thunderstorm. Gayunman, payo ng Pag-asa, kapag makakita ng dust devil, dapat ay iwasan pa rin to. Maari pa rin kasi itong magdala ng maliit na debris na pwedeng makasugat. Manatiling kalmado. Maghanap agad ng ligtas na lugar at protektahan ang iyong mga mata at bibig. Pero alam niyo ba na hindi lang sa ating planeta nagkakaroon ng dust devil? Pati na rin sa ating kapitbahay sa solar system. Kuya Kim, ano na?
Sa videong ito, nakuha ng Perseverance rover ng NASA. Makikitang pamumuo ng mga dust devil sa surface ng planetang Mars. Pero di tulad sa dust devil dito sa ating planeta, ang mga Martian dust devil di hamak na mas malaki. Maring umabot daw sa daan-daang metro hanggang ilang kilometro ang taas nito. Yan ay dahil mas mahina ang gravity sa Mars, kaya mas madaling tumaas mga dust devil doon. At alam niyo ba na nakakatulong ang mga namumuong dust devil doon sa ating mga eksperto? Nililinis kasi nito ang mga solar panels ng rovers, kaya mas tumatagal ang buhay ng mga naturang robot. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, i-post or comment lang, #Kuya Kim, ano na? Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo, 24 oras. May dumaloy na pag-asa sa mga residenteng apektado ng lindol sa Bogo City sa Cebu. Sa gitna kasi ng kawalan ng supply ng tubig, umusbong sa kanilang barangay ang isang bukal. Kuya Kim, ano na? Sa pagyanig ng magnitude 6.9 na lindol dito sa Bogo City, Cebu, isa raw sa mga naging hamon sa mga residente ang maghanap ng malinis na tubig. Yung inuming tubig po, binibigay naman yung pangligo, panghugas ng plato at saka panglaba. Yun yung medyo kwan sa amin. Naputol po talaga yung supply pagkatapos ng lindol, kaya wala na po talaga kaming ibang mapagkukuhanan ng tubig. Hanggang dumaloy daw ang pag-asa sa kanilang komunidad nang sa tabing dagat ng Barangay Gairan. Meron silang nadiskubre, isang bukal. At ang tubig daw na dumadaloy dito, napakalinaw. Crystal clear po talaga siya, hindi talaga nauubos yung tubig dito. Ginagamit namin yung tubig sa pangligo tsaka yung panghugas ng plato, panglaba. Marami po talaga nakinabang doon. Malaking tulong talaga, parang sa kabila ng lahat na sakuna na naranasan namin, meron pa ring bukal na dumating, siguro bigay ng may kapal. At sa kabila daw ng mga nagsulputang sinkhole sa kanilang bayan, ang mga residente hindi raw natatakot na lumapit sa bukal para mag-igib ng tubig. Alam naman po namin na dito sa may dalampasigan namin is medyo mabato siya. Hindi naman po siya halo yung ilalim siguro. Malinis nga ba ang tubig na dumadaloy mula sa bukal? At ligtas nga bang lumapit dito? Ayon sa eksperto, ang bukal na sumulpot sa dalampasigan ng Barangay Gairan, resulta daw ng magnitude 6.9 na lindol. Ang tawag sa phenomenon na yun ay earthquake-induced release of groundwater doon sa mga fractured rocks natin. Ang tubig na dumadaloy mula rito, posible daw na galing sa mga tinatawag na aquifers. Yung aquifers, yun yung rock layers natin na nag-hold ng groundwater natin. And during earthquake, possible na disrupt yung groundwater flow. So nag-induce siya ng mga excess pressure. Naghanap siya talaga siya ng dadaanan. In using that water, hindi natin siya advisable hanggat hindi siya dumadaan ng commercial purification for human consumption. But generally, sa mga non-essential use, pangligo, panghugas, pangdilig, pwede naman siyang gamitin. Pero hindi ba delikado para sa residente na lumapit sa bukal? When we speak on a geological timeline, in the future, pwede siyang maging sinkholes. But for now, early stage pa lang yan. Mahalaga rin na mapag-aralan ito ng kinaukulan. In-assess na po siya, pero as of now, hindi pa talaga siya na-focus kasi yung inuna pa talaga yung paglalagyan talaga ng mga IDPs natin. Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ito po si Kuya Kim nagpapaalala, sa gitna ng sakuna, may dadaloy at dadaloy na pag-asa. Ang mga kapuso natin sa Sorsogon, nagluto po kahapon ng napakalaking pili nut brittle sa pag-asang makuha ang Guinness World Record. Maniin kaya nila ang pagsungkit sa world record na ito? Kuya Kim, ano na? Abala kahapon ng magiging 200 volunteers sa Provincial Gymnasium ng Sorsogon. May niluluto kasi silang world record attempt. Ang kanilang balak, masungkit ang Guinness World Records para sa largest nut brittle in the world. Para magawa ito, gagamit ito ang mga nagluluto ng 1,400 kilos ng pili nuts mula sa mga magsasaka. Tatamis kaya ang ngiti ng ating mga kapusong Oragon sa pagtatapos ng kanilang cook-off? Kuya Kim, ano na? Ang pili nut o Canarium ovatum ay isang tropical na puno na native dito sa Pilipinas. Sagana ito sa Kabikulan. Tumutubo rin sa ilang bahagi ng Visayas at Mindanao.
Ang shell ng pili nut, napakatigas at mahirap basagin. Pero ang laman nito, napakalambot at buttery kapag daw naluto. Masarap itong gawing panghimagas, gaya ng pili tart at syempre, pili nut brittle. Samantala, makalipas ang ilang oras na pagluluto, ang mga volunteers nakagawa ng 144.16 square meters na brittle. Halos singlapad ng 1/3 ng isang basketball court. Sapat na kaya ito para masukit nila ang Guinness World Record? The province of Sorsogon has achieved a new Guinness World Records title. Ang mga taga Sorsogon, sumakses. Ito po ay ang hakbang ng mga mamamayan ng Sorsogon para opisyal na makilala ang aming lalawigan bilang pili capital of the Philippines. For this record po na largest nut brittle in the world, wala ho itong record holder. So technically kami po ang nag-set ng Guinness World Record. Laging tatandaan, kimportante ang may alam. Ito po si Kuya Kim at sagot ko kayo, 24 oras.